Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Pagkatapos, pumasok sila sa Northern Pavilion kung saan nakita nila si Fan Shuan, sunog ang katawan at nanginginig sa sakit, kumakapit sa isang paniniwala. Nang mapansin ito, dahan-daang nagsalita si Lasho, Fan Shuan, gusto mo bang makita si Molly na mamatay? Pagkatapos niyang magsalita, ikinuyong ni Fan Shuan ang kanyang kamao ng buong lakas. Dahan-daang nagpatuloy si Lasho, matutulungan kitang patayin si Molly, na nakakuha ng desperadong atensyon ni Fan. Idinagdag ni Lasho, ngunit may isang kondisyon. Napakasimple lang, mula ngayon, maging tapat ka sa Evil Sky Pavilion. Nahulog sa katahimikan si Fan Shuan sa harap ng alok ni Lasho, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkutya sa sarili. Alam niya ang kanyang kasalukuyang posisyon, walang leverage upang makipagnegosasyon sa Evil Sky Pavilion. Ang kanyang mga titulo bilang pinuno ng Black Knights at pagiging nangunguna sa blacklist ay nawala ng saysay. Malubhang nasugatan at nawasak ang kanyang kultibasyon, wala siyang halaga. Kahit ang isang kasing grandeng lugar tulad ng Evil Sky Pavilion ay walang dahilan upang tanggapin ang isang walang kapangyarihang kaaway. Naramdaman ni Seo Honor ang pagduduwal at halos hindi makatingin sa kasalukuyang kalagayan ni Fan Shuan. Bagaman hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ng kanyang master, sigurado siyang may dahilan sa likod ng kanyang mga aksyon. Sa sandaling ito, bahagyang ngumiti si Lasho, kung papayag ka, may mga paraan ako para iligtas ka. Nang marinig ito, lumaki ang mga pupil ni Fan Shuan at sinubukan niyang itaas ang kanyang nanginginig na katawan, ngunit dahil sa kanyang malubhang pinsala, naging imposible kahit ang simpleng galaw na ito. Nang bumagsak siya pabalik sa lupa, isang mahinang, pumapayag ako, ang lumabas sa kanyang lalamunan. Para sa pagkuha ng isang Nth Divinity Tribulation Realm na 8 dahon na subordinate, nakatanggap si Lasho ng 2,000 merit points. Espesyal na binanggit ng system ang kahirapan sa pamamahala sa subordinate na ito at nagpayo na dagdagan ang kanyang katapatan. Pagkatapos basahin ang prompt, iniunat ni Lasho ang kanyang kamay at kasiyahan. Ang 2 puntos na ito ng katapatan ay nagpahiwatig ng kahirapan sa pamamahala sa taong ito. Si Fan Shuan, pagkatapos ng lahat, ay dating nangunguna sa blacklist at pinuno ng Black Knights, na may kahangahangang 8 dahon na antas ng kultibasyon, kaya't ang kanyang espiritu ay inaasahan. Ngayong sumali ka na sa Evil Sky Pavilion, hindi ka dapat magkaroon ng sama ng loob, sabi ni Lasho. Nang inag ang lalamunan ni Fan Shuan, marahil ay nagtatangkang magsalita. Pagkatapos, sa palad ni Lasho ay lumitaw ang isang critical hilang card. Ang halaga ng 300 merit points para sa isang makapangyarihang subordinate ay sulit. Bukod dito, ginantimpalaan ng system ang karagdagang 2,000 merit points. Isang maputlang berdeng ilaw ang bumagsak mula sa card, na sinundan ng mga pagsabog ng mainit na enerhiya na patuloy na dumadaloy sa katawan ni Fan Shuan, unti-unting tumatagos sa kanyang mga meridian. Alam ni Lasho na ang mga subordinate tulad ni Fan Shuan ay medyo mahirap pamahalaan, ngunit naniniwala siyang maaari itong maasikaso ng unti-unti. Si Fan Shuan ay nasa kritikal na kalagayan at ang sukdulang pagpapagaling na ibinigay ng card ay makakapagbalik lamang ng 30% ng kanyang mga pinsala. Kahit sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi siya gaanong may kakayahan. Ang epekto ng Ultimate Healing Card ay kahawig ng mga pamamaraang pagpapagaling ng Buddhist tulad ng Merciful Fereng, na karaniwang ginagamit ng mga makapangyarihang individual sa Nth Divinity Tribulation Realm, ngunit ito ay labis na nakakaubos ng enerhiya. Ito ay mahalagang nagsasangkot ng pagpapadaan ng buong enerhiya ng tagapagligtas sa mga nasugatang meridian, na nagpapahintulot sa enerhiya na lumawak at ayusin ang mga channel at gamitin ang mga espesyal na epekto ng Merciful Fereng upang pagalingin ang mga pinsala. Akala ni Fan Shuan na ginamit ni Lasho ang pamamaraang ito at labis na naantig, na tumaas ang kanyang katapatan ng 2%. Nanatiling kalmado si Lasho, naiintindihan ang kahirapan sa pagpapataas ng katapatan, lalo na pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari. Namatay din ang 2 subordinate ni Fan Shuan sa Evil Sky Pavilion, na nagpapahirap sa pagtaas ng kanyang katapatan.
Ang paggamit ng 70 hanggang 80% na katapatan ay hindi mangyayari ng magdamag. Pagkalipas ng kalahating oras, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Kumpleto na ang pagpapagaling at ganap na gumaling ang balat ni Fan Shuan, na wala pa ang mga peklat sa kanyang mukha. Hinihingal siya at sinubukang tumayo. Isang paos at malabong boses ang lumabas sa kanyang bibig, mula ngayon, walang Fan Shuan sa mundo, tanging Len Lasho. Nagulat si Lasho sa kanyang hitsura, nagtataka kung ang 30% ng ultimate hilang ay napunta sa kanyang mukha. Len Lasho, hindi ko uulitin ang mga patakaran ng Evil Sky Pavilion, sabi ni Lasho, kung saan tumango si Len Lasho at tinawag siyang Pavilion Master. Palagi kong pinapahalagahan ang mga pangako sa aking ginagawa, ngunit kailangan kong itanong, bakit mo ako iniligtas? Makahulugang tiningnan siya ni Lasho, dahil ikaw si Len Lasho, isang 8 dahon na avatar, malakas. Len Lasho, paano kang mawawalan ng halaga? Pagkatapos sabihin ito, nagpatuloy siya, gusto mo ba talagang patayin si Molly? Tumango si Len Lasho, kailan mo huling nakita si Molly? Hindi ko maalala ng malinaw, naaalala ko lang na malapit siya sa mga tao ng Clarity Sect. Si Molly ba ay nagmula sa Clarity Sect? Tama, nang marinig ito, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at bamulong ng 2 pangalan, Molly. Maki Pangang. Minsan sinabi ni Maki Pangang na maraming nakatatandang elder ng Clarity Sect ang tumangging talakayin ang pangkukulam. Pinamunuan mo ang Black Knight sa loob ng maraming taon, alam mo ba ang tungkol sa antas ng kanyang cultivation? Umiling si Len Lasho, hindi ko siya nakitang kumilos. Ngunit hindi siya mas mahina kaysa sa Wuxian na lumitaw sa Ancestors Great Formation. Napansin ni Lasho na ang Wen at ang Ancestors Great Formation ay mayroon lamang 70 hanggang 80% ng lakas nito. Kung ihahambing, ang antas ng cultivation ni Molly ay katumbas ng sa isang 7 o 8 dahon na avatar. Malinaw na ito na ang Clarity Sect ay isang nakatagong dragon sa gitna ng mga nakatagong tigre, mas malakas kaysa sa Orthodox Sect. Pareho silang kabilang sa parehong angkan, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay malaki. Habang nag-iisip siya, narinig niya ang boses ni Duan Musheng mula sa labas ng kulungan, Master, maayos na naasikaso si Weiron. Ang kanyang tunay na antas ng cultivation ay nasa Divine Court Realm lamang at hindi siya makakatakas. Bukod dito, nagpadala si Old Seventh ng lumilipad na liham. Pinangunahan ni Jiang Chonai ng Orthodox Sect ang mga tao upang paligiran si Old Eighth at nabigo. Hindi binanggit ni Old Seventh ang dahilan sa liham. Sinabi rin niya na pumunta si Jiang Chonai sa Clarity Sect. Nagkakaisa sila ng sekta. Plano ng Clarity Sect na lipulin ang Tiger Rich Gang ni Old Eighth upang ipaghiganti si Jiang Chonai. Nang marinig ang ulat, umiling si Lasho, sila ang nagdala nito sa kanilang sarili, hindi nila masisisi ang iba. Nang maisip ni Siu Honor na nahuli si Zhu Honghong, nagsalita siya ng may pag-aalala, Master, ang antas ng cultivation ni 8th Senior Brother ay halos katulad ng sa akin. Kung kikilos ang Clarity Sect, natatakot akong mapapatay siya. Samantala, walang kamalay-malay si Zhu Honghong sa kanyang kalagayan, bumahing siya, sino ang nag-iisip sa akin? Alam ni Lasho na si Zhu Honghong ay isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Sa kanyang antas ng cultivation, kung madali siyang mapapatay, matagal na siyang patay. Paano siya nakaligtas hanggang ngayon? Ang pagpapadala ni siya ng liham sa oras na ito ay maaaring nagbabalak na gamitin ng iba upang puksain ang kanyang mga kaaway. Anuman ang kanyang motibo, hanggat hindi natin ito pinapansin, walang magiging galaw si Old Seventh. Habang nag-iisip, nagpatuloy siyang umalis kasama si Siu Honor. Sa kalagitnaan ng daan, bigla siyang huminto at kinausap si Len Lasho. Si Molly ay tuso at mapanlinlang, malalim na nakatago sa palasyo. Kung galit ka sa kanya, patayin mo siya mismo. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya sa North Pavilion. Sumunod si Duan Musheng sa likuran, nagpapahayag ng kanyang pagkalito, Master, si Len Lasho ay dating nasa ilalim ni Molly, at pinatay natin ang 2 niyang kapatid. Hindi ba ito pag-aalaga ng isang potensyal na banta? Umiling si Lasho bilang tugon, si Len Lasho ay malubhang nasugatan at hindi makakagawa ng anumang gulo ngayon.
Kung talagang gumaling siya sa kanyang 8 dahon na cultivation, ang kanyang unang target ay hindi ang Evil Sky Pavilion. Nagliwanag si Mushang, naiintindihan ko na ngayon, ang taong pinakagalit ni Len Lasho ngayon ay si Molly, na nakatago sa palasyo. Tumango si Lasho, pabantayan kay Panon. Sumusunod ang iyong disipulo, sagot ni Mushang bago nagmamadaling umalis upang gumawa ng mga kaayusan. Tiningnan ni Lasho ang interface ng system, napansin ang kanyang kasalukuyang merit points na 12,112. Sa isang kapritsyo, nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte sa draw, ngunit pagkatapos ng 6 na pagtatangka, wala siyang natanggap kundi ang "salamat sa pakikilahok" na nagtulak sa kanya na sipain ng isang kalapit na messenger bird sa pagkabigo. Tila medyo nalulungkot si Siu Honor, na nagtulak kay Lasho na magtanong, "May problema ba sa iyong cultivation?" Tumango si Siu Honor, "Nagpa-practice ako ng Supreme Purity Jade Sleep kamakailan, ngunit nararamdaman ko na hindi umuunlad ang aking cultivation. Natigil ako sa parehong antas." Nalaman ni Lasho na kakaiba ito. Pagkatapos marinig ang tungkol sa pagtigil ng cultivation ni Siu Honor, ang kumpletong Supreme Purity Jade Sleep ay hindi dapat magkaroon ng mga issue, at dahil sa talento ni Siu Honor, na higit na nakahihigit sa iba pang 8 disipulo, hindi siya dapat natitigil. Kinuha niya ang pulso ni Siu Honor, nagpasok ng vital energy, at nagsimula ng kanyang pagsusuri, ngunit nagulat sa mga natuklasan. Ang pag-unlad ng mga practitioner ng Energy Center ay mula sa pagpapalakas ng kanilang katawan hanggang sa Mystic Enlightening, pagkatapos ay mula sa Sense Densing hanggang sa pagbubukas ng Brahma Sea. Ang pagbubukas ng mga meridian sa Brahma Sea ay nagbibigay daan para sa paglikha ng isang Energy Sea sa itaas ng Energy Center, kaya ang pangalang Brahma Sea. Ang Energy Center at Energy Sea ay ang pundasyon ng Avatar. Ang Energy Center ay ang Golden Lotus at ang Energy Sea ay ang kumakalat na dahon. Kung wala ang Energy Sea, mahirap umunlad sa cultivation, malilimitahan ka ng Energy Center. Nagawang linangin ni Siu Honor hanggang sa Divine Court Realm ng walang Energy Sea, nakapuri-puri. Buti na lang natuklasan natin ito sa oras, kung hindi, ang patuloy na cultivation ay maaaring humantong sa Energy Center na hindi makayanan ang vital energy, na nagreresulta sa isang nakamamatay na pagsabog. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Lasho, nagtanong ng may pag-aalala si Siu Honor, "Ano ang problema?" Marahang tinapik ni Lasho ang kanyang ulo, "Isantabi mo muna ang Supreme Purity Jade Sleep. Hindi pa nabubuksan ang iyong Energy Sea, at ang pagpilit nito ay maaaring maging kontraproduktibo. Maliit na isyu lang ito, huwag kang mag-alala." Masunarang tumango si Siu Honor. Bagaman ito ay isang maliit na isyu, hindi ito isang bagay na maaaring malutas agad. Naguguluhan si Lasho. Ang Energy Sea ni Siu Honor ay nasa saradong estado. Sa mga kakayahan ni Gishan, malamang na hindi niya ito mapapansin, kaya posible na sinadya itong manipulahin ni Gishan. Sa sandaling iyon, lumipad ang isang messenger bird, na mabilis na nahuli ni Siu Honor. "Master, si thick-skinned Gian na naman ito." Binasa ni Siu Honor ang liham ng malakas. "Salamat kay Old G para sa espada, ito ay talagang isang pambihirang espada at ako ay lubos na nasisiyahan. Upang ipahayag ang aking paghanga at pasasalamat sa senior, narito ang ilang impormasyon. Una, mag-ingat sa iyong ikapitong disipulo, may kakayahan siyang gumawa ng gulo. Sinusubukan ba niyang guluhin ang buong mundo? Pangalawa, ang Weiweian na pumunta sa Evil Sky Pavilion ay isang impostor, ang tunay na Weiweian ay nagtatago sa Green Sun Lake. Kumakalat ang chismis na malapit na ang oras ni Old G, sa loob ng halos 10 taon, at naghanda siyang magtago sa panahong iyon. Bukod dito, hindi ba dapat may time frame ang ating kooperasyon? Ang pagpapalit ng habang buhay para sa isang espada ay tila isang kawalan para sa akin. Pagkatapos makinig, tumingin si Lasho sa malayo, sa loob ng 10 taon, hinihintay ng lahat ang aking pagkamatay. Mabilis na yumuko si Siu Honor, nagpapahayag, "Master, hindi ko kailanman mangangahas na magkaroon ng gayong mga iniisip." Nang makita ito, bahagyang ngumiti si Lasho, magpadala ng mensahe kay Gianjen, sabihin sa kanya,
kung mayroong 10 taong limitasyon, pagkatapos ng aking kamatayan, magtatapos ang ating kooperasyon. Tumango si CEO Honor at ipinadala ang mensahe.